Ang mag-asawang hindi nagkakaanak tunghayan natin, ang kwento na ito, bago ang lahat pakipindot ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko mga videos. Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, nakatira sina Miguel at Rosa, isang mag-asawang sa unang tingin ay may payapang buhay. Maaliwalas ang kanilang bahay na yari sa kahoy, may malawak na bakuran, at palaging may mga bulaklak sa paligid. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Rosa at sa bawat katahimikan ni Miguel, may isang mabigat na hangarin na matagal nang nananahan sa kanilang mga puso, ang magkaroon ng anak. 10 taon na silang kasal, ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, dasal, at pag-asa, tila walang biyayang dumarating. Madalas sa gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang maliit na balkonahe, tahimik lang silang magkasamang nakatanaw sa kalangitan, pinagmamasdan ang mga bituin. Miguel, mahina ngunit puno ng pag-asa ang tinig ni Rosa, sa palagay mo ba, darating pa ang araw na maririnig natin ang tinig ng isang batang tumatakbo rito sa ating bakuran? Sandaling hindi nakasagot si Miguel. Tumingala siya sa langit, hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang asawa, at dahan-daang sumagot. Rosa, walang imposible sa Diyos. Baka hindi pa lang ngayon, pero darating din yan. Sa kanilang baryo, madalas silang tanungin ng mga kapitbahay kung kailan sila mag-aanak. Sa una, ngiti lang ang tugon ni Rosa, ngunit habang lumilipas ang mga taon, naging mahirap na para sa kanya ang ngumiti. Sa bawat binyag, kasal, o pista, palaging may mga paalalang tila naglalagablab sa kanyang puso, mga batang tumatakbo, mga magulang na masayang nag-aalaga, mga yakap na matagal na niyang gustong maramdaman. Isang gabi, matapos silang magdasal, biglang nagsalita si Rosa. Miguel, handa akong subukan kahit ano. Kahit anong paraan, basta't magkaroon lang tayo ng anak. Napayuko si Miguel. Alam niyang matagal nang pinipigilan ni Rosa ang mga luha niya, at ngayong gabi, hindi na ito nakayanan. Lumapit siya at niyakap ang asawa, pinahid ang luha nito gamit ang magaspang niyang kamay na sanay sa pagtatrabaho sa bukid. Gagawin natin ang lahat, Rosa. Gagawin ko ang lahat para sayo. Kinabukasan, maaga silang gumising upang magtungo sa bayan. Nabalitaan ni Rosa na may isang albularyo na sinasabing may kakayahang magpabunga ng sinapupunan. Ang pangalan nito ay Mang Lino, isang matandang nakatira sa paanan ng bundok, malayo sa sibilisasyon. Ayon sa mga kapitbahay, marami na raw itong natulungang mag-asawa na katulad nila. Habang naglalakad papunta sa kubo ni Mang Lino, ramdam nila ang lamig ng umaga at ang katahimikan ng kagubatan. May kakaibang enerhiya sa paligid, tila ba ang hangin ay may dalang hiwaga. Pagdating nila sa kubo, sinalubong sila ng amoy ng mga tuyong dahon, langis, at mga halamang gamot. Nakaupo sa labas ang matanda, nakayuko at tila nagdadasal habang nag-aalab ang maliit na apoy sa harap nito. Magandang araw po, Mang Lino, mahinahong bati ni Rosa. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, mga anak? Tanong ng matanda, hindi pa rin tumitingin. Nagtinginan muna sina Miguel at Rosa bago nagsalita si Miguel. Gusto po sana naming magkaanak. Matagal na kaming kasal, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin. Dahan-daang tumingin si Mang Lino sa kanila. Mapunggay ang mga mata nito, tila nakikita hanggang sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Hindi lahat ng kawalan ay sumpa, wika ng matanda. Minsan, hinihintay lamang ng tadhana ang tamang oras, at ang tamang sakripisyo. Naguluhan si Rosa. Sakripisyo po? Tanong niya. Ngumiti lamang si Mang Lino. Tumayo ito, pumasok sa loob ng kubo, at pagbalik ay may hawak na maliit na bote ng langis at isang pirasong papel na may nakasulat na mga kakaibang simbolo. Ito ang langis ng pag-asa. Ipahid mo ito sa iyong tiyan bago matulog, sa loob ng 7 gabi. Ngunit tandaan, sa ika-7 gabi, kailangang mag-alay kayo sa ilalim ng buwan, isang alay ng inyong taos-pusong panalangin at isang bagay na pinakamahalaga sa inyo. Nagtaka si Miguel. Anong ibig ninyong sabihin na pinakamahalaga? Ngumiti si Mang Lino at sumagot ng, malalaman ninyo sa tamang oras. Umalis silang mag-asawa na puno ng pag-asa ngunit may halong takot. Habang pauwi, hinawakan ni Rosa ang bote at bulong niya. Siguro ito na ang sagot sa dasal natin, Miguel. Sa unang gabi, ginawa nila ang utos ni Mang Lino. Pinahira ni Rosa ang kanyang tiyan ng langis, sabay silang nagdasal, at ramdam nilang may kakaibang katahimikan sa kanilang paligid. Ngunit sa ika-3 gabi, nagsimula siyang managinip, isang batang umiiyak sa gitna ng dilim, humihingi ng tulong. Pagbangon niya, malamig ang paligid, at sa may bintana ay tila may aninong nakatingin mula sa labas.
Tahimik ang buong baryo ng gabi ng ika-4 na gabi matapos gamitin ni Rosa ang langis ng pag-asa. Tila huminto ang paligid, at tanging tunog lamang ng mga kuliglig ang maririnig. Nakahiga si Miguel, mahimbing ang tulog, samantalang si Rosa ay gising pa rin, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kakaibang init na bumabalot sa kanyang tiyan. Habang hinahaplos niya ito, biglang bumigat ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang dinalaw ng antok, hanggang sa maramdaman niya na parabang may malamig na hangin na damaloy sa loob ng kanilang silid. Sa kanyang panaginip, nakita niyang nasa gitna siya ng kagubatan. Ang paligid ay balot ng hamog, at sa di kalayuan ay may naririnig siyang iyak ng isang sanggol. Maikli, mahina, ngunit puno ng pighati. Tulungan mo ako. Ang tinig ay hindi mula sa sanggol, kundi mula sa isang babae, malambing, ngunit malungkot. Sinundan ni Rosa ang tunog, at sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang humihigpit ang hangin. Ang mga puno ay tila nagmamasid sa kanya, at ang lupa ay malamig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa gitna ng isang malawak na clearing, nakita niya ang isang duyan, lumang-luma, gawa sa mga sanga ng kahoy, at doon ay may nakahigang sanggol na nakabalot sa puting tela. Nilapitan niya ito, nanginginig ang kamay habang iniaabot ang sanggol, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, may isang matandang babae na lumitaw mula sa dilim. Ang buhok nito'y puting-puti, ang mga mata ay tila apoy na kumikislap sa dilim. Hindi pa oras, sabi ng matanda. Bawat hiling ay may kapalit. Nagulat si Rosa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Gusto ko lang magkaroon ng anak. At iyon din ang dahilan kung bakit kita pinili, tugon ng matanda. Sa ika-7 gabi, sa ilalim ng buwan, kailangan mong pumili, isang buhay para sa kapalit ng panibagong buhay. Nagising si Rosa nang may malakas na hangin na pumasok sa kanilang silid. Nakaupo siya agad, pawis na pawis, at hinahanap ang bote ng langis. Nakita niyang nakabukas ito, kahit na isinara niya bago matulog. Miguel, gising. Bakit, Rosa? Anong nangyari? Ikinuwento ni Rosa ang lahat, ang panaginip, ang sanggol, at ang matandang babae. Tahimik lang si Miguel habang nakikinig, nakakunot ang noo. Panaginip lang yun. Pagod ka lang siguro, sabi niya, sinusubukang pakalmayan ang asawa. Pero Miguel, sagot ni Rosa, nanginginig, pakiramdam ko, totoo yun. Parang may gustong sabihin ang panaginip ko. Kinabukasan, nagpasya silang bumalik kay Mang Lino upang itanong ang kahulugan ng panaginip. Ngunit pagdating nila sa paanan ng bundok, wala na ang kubo ng matanda. Tanging abo at mga piraso ng sinunog na dahon ang natira. Wala na siya, mahina ang tinig ni Rosa. Baka lumipat lang, sagot ni Miguel, ngunit halatang kabado rin. Habang nakatayo sila roon, biglang may hangin na malamig na dumampi sa kanilang balat, at sa lupa. Kung saan nakatayo ang dating kubo ay may iniwang marka, mga simbolong katulad ng nasa papel na ibinigay ni Mang Lino. Pinulot iyon ni Miguel at iningatan. Baka ito ang gusto niyang makita natin. Pag-uwi nila, mas lalo pang lumalim ang misteryo. Sa ika-5 gabi, bago matulog, muling sumakit ang tiyan ni Rosa, ngunit ngayon ay parang may gumagalaw sa loob. Para siyang buntis, ngunit imposible iyon. Tumayo siya, tumingin sa salamin, at halos mapa-atres nang makitang ang kanyang tiyan ay bahagyang gumagalaw, na parabang may buhay sa loob nito. Miguel! Sigaw niya. Agad tumakbo si Miguel, ngunit nang dumating siya, huminto ang paggalaw. Ang tiyan ni Rosa ay bumalik sa dati. Rosa, baka guni-guni mo lang. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas ng bahay. Parang may bumagsak. Nang sumilip si Miguel sa bintana, nakita niyang may nakatindig sa gitna ng bakuran, isang babaeng nakaputing damit, nakatalikod, mahaba ang buhok, at hawak-hawak ang isang duyan na lumalakad mag-isa. Malamig ang gabi, walang buwan, at tanging liwanag ng gisrang nakasabit sa kanilang bintana ang nagbibigay ng ilaw sa paligid. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang hawak ang braso ni Rosa, na halos hindi makapagsalita sa takot. Sa labas ng kanilang bahay, nakatayo pa rin ang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok nitong maitim na tila basang-basa, at sa bawat ihip ng hangin ay maririnig nila ang mahinang awitin, parang duyanin ng isang ina sa kanyang anak. Duyan, huwag kang iiyak, tulog na, sanggol ko. Nang inig si Rosa, Miguel, siya yung nasa panaginip ko. Lumabas si Miguel, dala ang lampara. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa lupa namin? Sigaw niya. Hindi kumibo ang babae. Dahan-dahan lamang itong lumingon, at doon nila nakita ang mukha nito. Mapatla, parang walang dugo,
at ang mga mata ay walang puti, itim lahat. Sa kanyang mga braso ay hawak niya ang isang duyan, at sa loob nito ay may nakabalot na sanggol. Ngunit nang tumapat ang ilaw ng lampara, walang laman ang duyan. Asawa ko, mahina ngunit malinaw ang boses ng babae. Bakit mo ako iniwan? Napaatras si Miguel. Rosa, bumalik ka sa loob. Sigaw niya. Ngunit parang nawala sa sarili si Rosa, tila may puwersang umaakit sa kanya palabas. Siya yun, yung nasa panaginip ko, parang kilala ko siya, bulong ni Rosa habang dahan-daang naglalakad palabas ng bahay. Hinawakan siya ni Miguel, pero biglang bumukas ang pinto ng malakas, para bang may malakas na hangin na puwersahang nagbukas nito. Tumigil ang lampara sa pagliyab, at nabalot ng kadiliman ang buong bahay. Sa gitna ng dilim, narinig nila ang iyak ng sanggol, malakas, nakabibingi, tila sumasakit sa tenga. Iyong duyan. Miguel, naririnig mo. Agad sinindihan ni Miguel ang gasera. Nang bumalik ang liwanag, wala na ang babae. Wala na rin ang duyan. Tanging mga yapot ng basang paa ang naiwan sa lupa, papalayo sa kanilang bakuran, patungo sa direksyon ng kagubatan. Kinabukasan, nagpunta si Miguel sa simbahan upang magpabasbas ng kanilang bahay. Nakiusap siya sa pari, si Padre Ernesto, na dumalaw sa kanilang tahanan upang dasalan ito. Habang nagkukwento, nanginginig ang boses ni Miguel. Padre, may babae pong lumitaw kagabi. May duyan siyang dala. Parang patay na, pero gumagalaw. Tahimik lang si Padre Ernesto, tila hindi nagulat. Miguel, sabi niya, hindi ka unang nakakita ng ganyan sa baryo. Noong panahon ng mga ninuno natin, may isang babae na sinasabing nagpakamatay matapos mamatay ang kanyang sanggol. Simula noon, palaging may nakikitang babaeng may duyan tuwing may mag-asawang gustong magkaanak. Nanlaki ang mata ni Miguel. Padre, ibig niyong sabihin, multo siya. Hindi ko alam kung multo o diwa. Pero isa lang ang sigurado, may dahilan kung bakit siya nagpapakita. Samantala, si Rosa ay naiwan sa bahay. Habang nagwawalis sa bakuran, napansin niyang may piraso ng tela sa ilalim ng puno ng mangga. Lumapit siya at pinulot iyon. Puting tela ito, malambot, at may amoy ng sanggol, amoy gatas at langis. Sa sulok ng tela, may nakaburda na pangalan, Isabel. Isabel, mahinang bulong ni Rosa. Baka siya yung babae kagabi. Mula sa di kalayuan, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng mangga ay tila hamyuni ng mga salitang hindi niya maunawaan. Paglingon niya, sa loob ng bahay, nakita niyang muling gumagalaw ang bote ng langis ng pag-asa, gumugulong mag-isa sa mesa, at huminto sa harap ng salamin. Nang tumingin si Rosa sa salamin, dalawa ang refleksyon niya, isa ang kanya, at isa ay ng babaeng nakaputi. Tulungan mo akong hanapin ang anak ko, bulong ng refleksyon, bago ito tuluyang naglaho. Sa pagbabalik ni Miguel, nadatnan niya si Rosa na nakaupo sa sahig, hawak ang puting tela, at may luha sa mga mata. Miguel, mahina niyang wika, baka hindi sumpa ang pagkawalang anak natin. Baka may kaluluwang gustong ipanganak muli. Hindi nakasagot si Miguel. Ngunit sa labas ng bahay, sa lilim ng mangga, may duyan na nakasabit, ang parehong duyan na nakita nila kagabi. Mabagal itong gumagalaw kahit walang hangin. Kinabukasan, madilim pa lamang ay nagising na si Rosa. Hindi siya mapakali matapos ang nangyari kagabi. Sa labas ng bahay, tahimik na gumagalaw ang duyan na tila hinahaplos ng hangin, ngunit alam niyang walang ihip ng hangin sa oras na iyon. Niyakap niya ang puting telang may berdang pangalan na, Isabel. Paulit-ulit niyang inuusaw sa sarili. Sino ka, Isabel? Ano ang gusto mong sabihin sa amin? Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Miguel, bitbit ang kanyang itak at sombrero. Rosa, pupunta ako kay Padre Ernesto. Baka may alam pa siyang tungkol sa babaeng iyon. Tumango lang si Rosa. Nang umalis si Miguel, nagpasya siyang hanapin ang sagot sa sariling paraan. Dinala niya ang tela at tinungo ang matandang sementeryo sa kabilang baryo, ang pinakalumang lugar sa kanilang bayan. Habang naglalakad, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang lupa ay basa, ang hangin ay malamig, at tila sinusundan siya ng mga matang hindi nakikita. Pagdating niya sa sementeryo, napansin niya ang isang lumang puntod na halos matabyunan na ng damo. Sa lapida nito, halos barado na ang pangalan, ngunit bahagyang nababasa pa. Isabel R. de la Peña 1899 hanggang 1921. Isang ina na nag-alay ng lahat. Napaluhod si Rosa. Ikaw nga, ikaw ang nasa panaginip ko, bulong niya. Bigla, hamihip ang malakas na hangin. Ang mga kandilang nakasindi sa kalapit na puntod ay sabay-sabay na namatay.
Mula sa paligid, tila may boses na nagsimulang magdasal, mahina, ngunit malinaw. Isang anak kapalit ng isa, isang buhay upang mabawi ang nawawala. Lumakas ang hangin hanggang sa mapapikit si Rosa. At sa loob ng kanyang isip, biglang lumitaw ang isang imahe, ang babaeng si Isabel, nakaputing damit, may hawak na sanggol at umiiyak sa gitna ng ulan. Kinuha nila siya sa akin, ginamit nila ang aking anak bilang handog. Nagising si Rosa, nakahandusay sa lupa. Sa kanyang kamay ay may bagong bakas, isang hugis duyan na tila paso ng apoy. Samantala, si Miguel ay nasa kumbento ni Padre Ernesto. Habang nagkukwento, napansin ng pari na may kakaibang enerhiya sa paligid. Padre, sigurado po akong multo siya. Pero bakit siya nagpapakita kay Rosa? Miguel, sagot ng pari, si Isabel ay isa sa mga unang nakatira sa baryong ito. Ang kwento, siya ay isang hilot. Tinulungan niya ang maraming mag-asawa na magkaanak, gamit ang dasal, halamang gamot, at ritual. Ngunit isang gabi, may ginawang kasunduan ang kanyang asawa sa isang masamang espiritu. Upang magkaroon sila ng anak, isang buhay ng ina ang kailangang kapalit. At iyon ang nangyari kay Isabel. Nanlamig si Miguel. Kaya pala sabi ni Mang Lino, may kapalit ang bawat hiling. Tumango si Padre Ernesto. Ang langis na ginamit ninyo, iyon ang parehong orasayon na ginamit noon ni Isabel. Hindi lang iyon langis ng pag-asa, Miguel, langis din iyon ng sakripisyo. Agad tumakbo si Miguel pauwi. Habang naglalakad, napansin niyang lumalakas ang ulan kahit walang ulap sa langit. Ang mga puno sa paligid ay yumuyuko, at tila may mga aninong sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa bahay, madilim ang paligid. Nakabukas ang pinto, at sa loob, nakaupo si Rosa sa tabi ng duyan. Nakatingin ito sa sanggol. Oo, may sanggol sa loob ng duyan. Rosa, mahina niyang tawag. Anak, saan mo nakuha yan? Dahan-daang tumingin si Rosa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, parang hindi siya si Rosa. Siya na ang hinihintay natin, Miguel. Si Isabel ang nagbigay sa atin ng anak. Nap-atres si Miguel. Rosa, hindi yan ang gusto nating paraan. Hindi yan ang sa Diyos. Ngunit ngumiti lang si Rosa, habang pinupunasan ang noo ng sanggol. Ang Diyos din ang saksi, Miguel. Matagal na akong naghihintay, at heto na siya. Biglang sumindi ang lampara sa sulok ng bahay, walang sinindihan, ngunit nag-apoy ito ng mag-isa. Sa dingding, lumitaw ang mga simbolong katulad ng nasa papel ni Mang Lino. Rosa, sigaw ni Miguel habang niyugyug ang asawa. Gising ka. Ngunit sumagot si Rosa ng malamig na tinig. Hindi ako natutulog, Miguel. Gising na ako, at naririnig ko siya. At mula sa duyan, narinig nila ang mahina ngunit malinaw na pagtawa ng isang bata, isang tawang hindi nila kailanman narinig noon. Sa labas, damaloy ang ulan na parang luha ng langit. Sa sementeryo, sa puntod ni Isabel, may bagong bulaklak na tumubo, isang pulang liryo, at sa gitna nito ay isang patak ng dugo. Madaling araw, maulan. Ang hangin ay may halong amoy ng nasusunog na langis at lumang kahoy. Nang magising si Miguel, una niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng mga ibon, walang ingay ng mga insekto, parang patay ang paligid. Paglingon niya, nakita niyang nakaupo si Rosa sa tabi ng duyan, yakap-yakap ang sanggol. Mahinahon niyang pinapatahan ito, habang kumakanta ng duyanin, ang parehong awitin ng babaeng nakita nila noong gabi. Duyan-duyan, huwag kang iiyak, tulog na, sanggol ko. Ang boses ni Rosa ay malamig, parang hindi siya. Ang mga mata niya ay mapatla, may halong dilim, ngunit ang kanyang mga labi ay nakangiti. Rosa, mahina ngunit mariin ang tinig ni Miguel, ibigay mo sa akin ang bata. Tumingin si Rosa, dahan-dahan. Bakit? Anak natin ito, Miguel. Hindi mo ba siya gusto? Lumapit si Miguel, nanginginig, at sa paglapit niya ay naramdaman niyang sobrang lamig ng paligid. Nang sumilip siya sa sanggol, napansin niyang kakaiba ito, mapatla, tila walang hininga, ngunit gumagalaw. Ang mga mata nito ay sarado, ngunit sa bawat paghinga, may kumikislap na liwanag sa dibdib nito, parang apoy na nag-aalab sa loob. Rosa, hindi yan normal. Baka hindi yan. Hindi pa siya natatapos nang biglang sumigaw si Rosa. Huwag mong sasabihing hindi siya tao. Anak ko siya. Bumigat ang hangin, at bumukas ang mga bintana sa lakas ng hangin. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay, at mula sa kisame, tumulo ang malamig na tubig na parang luha. Mula sa duyan, nagsimulang umiyak ang sanggol, malakas, matinis, at tila umaalingaw-ngaw sa buong bahay.
Ngunit kasabay ng iyak nito, naramdaman ni Miguel ang pagyanig ng sahig. Ang mga simbolong nakaukit sa dingding ay nagsimulang magningning sa kulay pula. Rosa ay nakapikit, tila nagdurusa. Masakit, Miguel, parang may humahapdi sa loob ko. Hinawakan siya ni Miguel, ngunit napaatras siya dahil mainit ang balat ng asawa, parang apoy. Ang kanyang tiyan ay bahagyang kumikislap, katulad ng dibdib ng sanggol. Nang gabing iyon, muling bumalik si Padre Ernesto. Sa kanyang pagdating, ramdam niya agad ang bigat ng bahay, parang may halimaw na nakatira rito. Miguel, sabi ng pari, habang hawak ang rosaryo, hindi mo dapat hinayaang gamitin ni Rosa ang langis. Iyon ang tatak ni Isabel. Padre, nanginginig na sagot ni Miguel, hindi ko alam. Akala ko tulong iyon. Pero ngayon, parang may ibang nilalang sa katawan ng asawa ko. Tahimik si Padre Ernesto. Lumapit siya sa duyan at tumingin sa sanggol. Sa unang tingin, mukha itong karaniwang bata, ngunit nang ailapit niya ang rosaryo, nagsimulang umusok ang balat ng bata, at umiyak ito ng mas malakas. Hindi siya ipinanganak sa lupa, bulong ng pari. Kalahati siya ng espiritu ni Isabel, at kalahati ng buhay ni Rosa. Nanlaki ang mata ni Miguel. Anong ibig niyong sabihin? Upang makabalik si Isabel, kailangan niyang gamitin ang katawan ng isang ina, isang babaeng nagnais ng anak. Ginamit niya ang kahinaan ni Rosa. Habang nagsasalita ang pari, biglang bumukas ang duyan at tumigil sa pag-iyak ang bata. Tumingin ito sa kanila, ngunit ang mga mata nito ay itim lahat, gaya ng kay Isabel. Ama, mahinang tinig ng sanggol. Halos malaglag si Miguel sa takot. Padre, nagsalita siya. Itinaas ng pari ang krus at nagsimulang magdasal. Ngunit bago pa niya matapos, sumigaw si Rosa, isang sigaw na hindi natinig ng tao. Ang mga mata niya ay dumilim, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mahabang usok na itim, na bumalot sa sanggol. Hindi mo siya maaalis sa akin. Sigaw ng tinig ni Isabel, habang bumabalot ang hangin sa buong bahay. Bata ko siya, anak ko siya, at sa sinapupunan ni Rosa ako muling mabubuhay. Pinilit ni Padre Ernesto na ipagpatuloy ang dasal. Sa ngalan ng Diyos na buhay, pinalalayas kita, Isabel de la Peña. Bumalik ka sa lupang pinaglibingan sa iyo. Ang sanggol ay umiyak ng malakas, habang si Rosa ay bumagsak sa sahig, nangingisay. Sa isang iglap, pumutok ang bote ng langis ng pag-asa, at sumangga mula rito ang amoy ng nasusunog na bulaklak. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang katahimikan. Ang sanggol ay natulog, si Rosa ay nakahiga, walang malay. Padre, bulong ni Miguel, habang nanginginig, patay na ba siya? Hinawakan ni Padre Ernesto ang kanyang pulso. Mahina, ngunit may tibok pa. Buhay siya, pero may kakaibang presensya sa loob niya. Parang hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, lumabas si Miguel upang hanapin ang lunas. Naiwan si Rosa sa bahay, kasama ang bata. Habang nakahiga siya, marahang damilat ang kanyang mga mata, at sa tabi niya ay naroon ang sanggol, ngumingiti. Inay, bulong nito. Ngumiti si Rosa, at tumulo ang luha. Anak ko. Ngunit sa salamin sa dingding, hindi si Rosa ang refleksyong makikita, si Isabel ang nandoon, nakangiti, at may matang puno ng tagumpay. Makalipas ang 3 araw, hindi na bumalik si Miguel. Umalis siya upang hanapin ang matandang albularyong si Mang Lino, umaasang makakahanap ng paraan para mailigtas si Rosa. Sa kanilang bahay, nanatiling tahimik ang paligid, maliban sa marahang pag-iyak ng sanggol sa duyan at sa boses ni Rosa, na tila hindi na siya. Minsan, maririnig mula sa labas ang kanyang awit. Duyan-duyan, huwag kang iiyak, tulog na, anak kong minahal. Ngunit may kakaibang lungkot at puot sa bawat linya. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang umiwas sa kanila. Ang mga bata ay natatakot lumapit, at gabi-gabi, may nakakakita ng liwanag na asol na kumikislap mula sa loob ng kanilang bahay. Isang gabi, habang tulog ang sanggol, tumayo si Rosa at lumapit sa salamin. Isabel, bulong niya. At mula sa loob ng salamin, lumitaw ang refleksyon ni Isabel, nakaputing damit, nakangiti, at ang mga mata ay parang nagliliyab. Handa ka na ba? Tanong ni Isabel. Handa saan? Para sa pagbalik ko. Hindi ako ganap na makakabalik hanggat hindi mo binibigay ang buong sarili mo sa akin. Tumingin si Rosa sa duyan. Pero, hindi ko siya kayang iwan. Ngumiti si Isabel, malamig. Hindi mo siya iiwan. Siya ay magiging tuluyan mong anak, ngunit ako ang magiging ina niya sa loob mo. Magiging isa tayo. Nanginginig si Rosa. Isa tayo. Anong ibig mong sabihin? Ang iyong katawan, ang aking kaluluwa. Sa iyo ako mabubuhay.
Sa ating pagsasanib, mabubuo muli ang aking dugo, ang aking lahi. Lumapit ang refleksyon ni Isabel hanggang sa tumagos ito mula sa salamin. Biglang lumamig ang paligid, at ang apoy ng lampara ay namatay. Ang katahimikan ay napalitan ng bulong, daing ng daan-daang kaluluwang umiiyak. Rosa ay napasigaw. Tigilan mo ako, hindi ako sasang-ayon sa'yo. Ngunit huli na. Mula sa sahig, bumukas ang mga markang pula na dati nang lumitaw sa kanilang bahay, at bumalot ito sa kanyang mga paa. Ang mga kamay ni Isabel ay tumagos sa dibdib ni Rosa, at sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng sobrang lamig, parang sinisipsip ang kanyang kaluluwa. Ang katawan mo ay magiging tahanan ko, bulong ni Isabel. At ang anak mo ay magiging bunga ng ating pagsasanib. Nang matapos ang ritual, bumagsak si Rosa sa sahig. Nang damilat siya, iba na ang kanyang mga mata, itim, at sa kanyang labi ay isang ngiti na hindi kanya. Ako na si Isabel. Samantala, si Miguel ay naglalakad sa kagubatan nang biglang bumagsak ang ulan. Ilang oras na niyang hinahanap si Mang Lino, ngunit wala siyang makitang bahay. Nang mapagod, napasandal siya sa isang malaking puno, at doon ay lumitaw ang matanda. Huli na ba ako, Mang Lino? Ngumiti ito ng mapait. Hindi pa, ngunit kailangan mong pumili. Kung gusto mong iligtas ang iyong asawa, may kapalit. Kapalit na naman. Sigaw ni Miguel. Lahat ba ng pag-ibig kailangang may kapalit? Tumango ang matanda. Hindi lahat pero ang hiling na hinamon ang langit ay laging may presyo. Upang mailigtas si Rosa, kailangan mong alisin sa kanya ang dugong hindi kanya. Paano ko gagawin yun? Sa ikapitong gabi ng ritual, kapag sabay na huminga ang sanggol at si Rosa, bumalik ka sa bahay. Kapag narinig mo ang awit ng duyan, dapat mo silang paghiwalayin bago tuluyang magdikit ang kanilang mga kaluluwa. At kung hindi ko magagawa, kapag nagtagumpay si Isabel, mamamatay si Rosa sa umaga, at mabubuhay si Isabel sa katawan niya magpakailanman. Sa bahay, habang tumatakbo ang mga araw, tuluyang nagbago si Rosa. Hindi na siya lumalabas, hindi na kumakain, at madalas ay nakatitig lang sa kanyang sanggol. Ang mga mata niya ay tila dalawang gabi, malalim, walang liwanag, ngunit puno ng kapangyarihan. Isang gabi, dumating si Miguel, basang-basa sa ulan. Pagbukas niya ng pinto, amoy ng bulaklak at usok ng langis ang sumalubong sa kanya. Sa loob ng bahay, nakaupo si Rosa, ngunit ang tinig na lumabas sa kanyang bibig ay kay Isabel. Maligayang pagbabalik, Miguel. Matagal kitang hinintay. Isabel, umalis ka sa asawa ko. Ngumiti si Isabel sa katawan ni Rosa. Hindi mo na siya asawa. Ang kanyang laman ay akin. At ang anak na ito, anak natin. Lumapit si Miguel, hawak ang krus na ibinigay ni Padre Ernesto. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka, Isabel. Ngunit bago niya maibaba ang krus, tumawa si Rosa, isang tawang hindi pang tao. Sa labas, kumulog, at sa loob ng bahay, nagliyab ang mga simbolo sa dingding. Ang sanggol ay biglang umiyak, ngunit sa bawat pag-iyak nito, lumalakas ang apoy. Hindi mo ako mapipigilan, Miguel, sabi ni Isabel. Muling mabubuhay ang aking dugo, at sa oras na sumikat ang araw, ako na ang magiging tunay na ina ng mundong ito. Niyakap ni Miguel ang duyan, desperado. Rosa, pakinggan mo ako, nandyan ka pa. Sa loob ng katawan ni Rosa, may boses na mahinang. Sumagot, Miguel, tulungan mo ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Miguel na hindi pa huli ang lahat. Ngunit alam niyang may natitirang isang gabi bago tuluyang mawala si Rosa. Tumingin siya sa anak, hawak-hawak, at sa kanyang puso, iisa ang naging panata. Kung kailangan kong ipagpalit ang buhay ko para mailigtas ka, gagawin ko. Sa labas, muling kumulog, senyales ng paparating na ikapitong gabi. Tahimik ang buong nayon ng gabing iyon. Ang hangin ay tila mabigat, parang may dalang dasal ng mga kaluluwang di matahimik. Sa malayo, ang alitaptap sa kagubatan ay parang mga matang nagmamasid. Sa gitna ng dilim, dahan-daang naglalakad si Miguel, dala ang maliit na sako na may lamang mga tuyong dahon, langis, at isang krus na pilak, mga ibinigay ni Mang Lino. Kapag dumating ang ikapitong gabi, wika ng matanda, babukas ang hangganan ng dalawang mundo. Doon, maaari mong iligtas si Rosa, o tuluyan siyang mawala. Sa bawat hakbang, naririnig ni Miguel ang mga alulong ng aso, mga kaluskos ng dahon, at ang tila pagtawag ni Rosa mula sa malayo. Miguel, halika na, uwi ka na. Ngunit alam niyang hindi iyon ang boses ng asawa niya. Iyon ay si Isabel, ang maltong nagtatago sa loob ni Rosa. Pagdating niya sa bahay, natagpuan niyang bukas ang pinto.
Ang liwanag ng buwan ay pumapasok, at ang duyan ng bata ay marahang gumagalaw kahit walang hangin. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang mga bulaklak na puti, mga bulaklak ng kamatayan. Lumapit siya, hawak ang krus. Rosa, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Hanggang sa mula sa dilim, lumitaw si Rosa, nakaputi, basang-basa, at nakangiti. Miguel, salamat at bumalik ka, sabi niya sa malamig na tinig. Rosa, nanginginig ang boses ni Miguel. Hindi ka ba masaya? Naisakatuparan ko na ang pangarap natin. May anak na tayo. Hindi mo ba siya gustong yakapin? Inilapit ni Rosa ang sanggol sa kanya. Ngunit sa pagtingin ni Miguel, nanlaki ang kanyang mga mata, ang bata ay may pulang marka sa noo, at ang mga mata nito ay hindi asul o itim, kundi kulay abo, katulad ng kay Isabel. Hindi yan ang anak natin. Sigaw ni Miguel. Hindi mo siya tatanggapin. Galit na wika ni Rosa habang unti-unting nagbabago ang boses, nagiging dalawa, tila dalawang kaluluwang nagsasalita sa iisang katawan. Ako si Rosa, ako si Isabel, kami ay isa. Biglang nagsimula ang pag-uga ng lupa. Ang lampara ay namatay, at sa paligid ng bahay, nagsimulang magpakita ang mga anino, mga kaluluwang babae, nakaputi, umiiyak, at may dalang mga sanggol. Sila ay mga babaeng namatay sa panganganak, na tinipon ni Isabel sa loob ng maraming taon. Ito ang aking mga anak, sabi ni Isabel. Mga ina na ipinagkanulo ng mundo. Ngayon, kami ang huhusga. Lumuhad si Miguel, ngunit hindi siya sumuko. Dinampot niya ang krus at binuhusan ito ng langis mula sa sako. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay ng buhay, lumayas ka, Isabel. Itinaas niya ang krus, at mula rito ay lumabas ang liwanag na kulay ginto. Sa sandaling iyon, nagsisigawan ang mga multo at isa-isang naglaho. Si Rosa ay napasigaw, hawak ang kanyang ulo. Miguel, tulungan mo ako. Labanan mo siya, Rosa. Alalahanin mo ako. Alalahanin mo ang pag-ibig natin. Ngunit si Isabel ay mas malakas. Walang pag-ibig na mas makapangyarihan sa pagkamatay, Miguel. Siya ay akin. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Rosa at inilagay ang krus sa kanyang dibdib. Kung ganun, kung kailangan kong mawala para mailigtas ka, tanggap ko. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang buong bahay ay nilamon ng liwanag, at sa loob nito, sumigaw si Isabel sa galit. Hindi mo ako matatalo. Ngunit sa huling sandali, nagsalita si Rosa, ngunit ngayon ay malinaw na, boses na niya. Hindi mo ako pag-aari, Isabel. Ang pag-ibig namin ay hindi mo kayang sirain. At sabay nilang hinawakan ang sanggol. Sa isang iglap, bumagsak ang lahat sa lupa, katahimikan. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bahay na sira-sira. May amoy ng sinunog na langis at abo. Sa gitna ng mga abo, nakita nila si Miguel, yakap ang sanggol, buhay ngunit mahina. Si Rosa, wala na. Ngunit sa mukha ni Miguel, may bakas ng kapayapaan. Sa duyan, humihinga ng mahina ang sanggol, at sa kanyang noo, wala na ang pulang marka. Patawad, Rosa, bulong ni Miguel habang pinagmamasdan ang liwanag ng araw. Napalaya na kita, ngunit sa malayong kagubatan, may marahang ihip ng hangin. At sa ibabaw ng lawa, may anyong babae na nakaputi, nakangiti, at sa kanyang mga mata, kumikislap ang kulay abong liwanag. Hindi pa ako tapos, bulong ni Isabel. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nakakatakot na gabing iyon. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang nayon, at si Miguel, bagaman sugatan sa katawan at kaluluwa, ay nagsimulang muling buuin ang kanilang buhay. Ang bahay ay muling inayos, pinalitan ng mga bagong kahoy, at ang mga pader ay binendisyonan ni Padre Ernesto upang mapalayas ang anumang natitirang masamang espiritu. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bagay na hindi pa rin matahimik, ang bata. Araw at gabi, halos hindi natutulog si Miguel. Kapag pinapatulog niya ang kanyang anak sa duyan, palaging gumagalaw ito kahit walang hangin. Minsan, maririnig niyang kumakanta ng awitin si Rosa, ngunit alam niyang si Rosa ay wala na. Duyan-duyan, huwag kang iiyak, tulog na, anak kong minahal. Nanginginig si Miguel tuwing maririnig ito. Minsan ay tumitigil siya sa paghinga, pinakikinggan kung saan nanggagaling ang tinig, mula ba sa labas, o mula mismo sa bata. Isang gabi, habang nagbabantay siya, nakita niyang nakangiti ang sanggol habang natutulog. Pero nang dumaikit siya para halikan ito sa noo, narinig niyang bulong ng tinig ng babae, mahina, ngunit malinaw. Miguel, bigla siyang napaatras. Rosa, tanong niya, nanginginig. Hindi, ako, si Isabel. Ang boses ay galing sa sanggol.
Sa isang iglap, napuno ng lamig ang paligid. Ang duyan ay nagsimulang gumalaw ng mabilis, parang may humahampas na hangin mula sa loob. Hindi ka pa rin tapos. Sigaw ni Miguel. Hindi ako matatapos hanggat may dugong galing sa akin, sagot ng tinig. Ang bata ay sa akin. Siya ang aking sisidlan. Siya ang aking bagong katawan. Kinabukasan, tumakbo si Miguel kay Padre Ernesto. Padre, hindi pa siya umaalis. Naririto pa si Isabel sa katawan ng aking anak. Tumingin ng malalim ang pari, halatang natatakot. Miguel, ang ganitong sumpa ay bihira. Ang kaluluwa ni Isabel ay matagal nang nakakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang dugo ng bata, bilang bunga ng ritual, ay may kakambal na espiritu. Paano ko siya mapapalayas? May paraan, ngunit delikado. Kailangan mong dalhin ang bata sa lawa ng mga anito, kung saan unang namatay si Isabel. Doon lamang niya maririnig ang tinig ng mga Diyos na huhusga sa kanya. At kung hindi ko gawin, habang lumalaki ang bata, lalaki rin ang kapangyarihan ni Isabel. Balang araw, hindi lang siya magiging boses sa loob, siya na mismo ang magiging bata. Niyakap ni Miguel ang anak ng mahigpit. Hindi ko siya ibibigay kahit kanino. Anak ko siya, at ipaglalaban ko siya. Ngunit ng gabing iyon, habang umiiyak ang bata sa duyan, nakita ni Miguel ang anino ng isang babae sa dingding. Mahaba ang buhok, nakaputi, at nakatayo sa likod ng sanggol. Hindi mo siya mailalayo sa akin, bulong ni Isabel. Ang dugong damaloy sa kanya ay dugo ko rin. Hinawakan ni Miguel ang krus sa kanyang leeg, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito nagningning. Ang krus ay unti-unting nagkulay abo, parang nauupos na abo ng kandila. Diyos ko, bulong niya. Anong nangyayari? Pagdating ng umaga, sinubukan niyang umalis ng nayon upang hanapin si Mang Lino, ngunit sa tuwing lalapit siya sa tulay papunta sa kagubatan, laging bumabalik siya sa mismong lugar kung saan siya umalis. Ang daan ay parang umiikot. Isabel, itigil mo ito, sigaw niya. Hindi mo ako malalabanan sa mundong ito, Miguel. Dito ako isinilang, dito ako namatay, at dito ako muling mabubuhay. Muling narinig niya ang iyak ng bata, ngunit ngayon, ang iyak ay parang halakhak. Tumingin siya sa duyan, at ang duyan ay gumagalaw ng mag-isa, paikot-ikot, hanggang sa tumigil ito. Ang bata ay nakangiti. Sa noo nito, muling lumitaw ang pulang marka, mas malinaw kaysa dati. Sa gitna ng takot, pinilit ni Miguel na lumapit. Anak, huwag kang pababayaan ni Papa. Ngunit bago niya mahipo ang bata, isang malakas na hangin ang bumuga mula sa duyan, itinapon siya sa sahig. At sa salamin sa dingding, muling lumitaw si Isabel, ngayon ay buo na ang anyo. Hindi mo na ako mapipigilan. Ako si Isabel, at siya ang aking bagong simula. Tumayo si Miguel, duguan ang ulo, ngunit hindi sumuko. Hindi habang ako'y nabubuhay. Kinuha niya ang duyan, binuhat ang bata, at tumakbo palabas ng bahay. Habang naglalakad sa gitna ng ulan, naririnig niya ang sigaw ni Isabel mula sa likod. Hindi mo siya mailigtas. Ang sumpa ay nakatali sa dugo. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang tanging nasa isip ni Miguel ay isa, dalhin ang bata sa lawa ng mga anito, kahit buhay niya pa ang kapalit. Buong magdamag naglakad si Miguel, bitbit ang kanyang anak, basang-basa ng ulan at nilalamig sa ilalim ng madilim na langit. Ang daan patungo sa lawa ng mga anito ay halos hindi na madaanan, puno ng putik, ugat ng puno, at mga aninong gumagalaw sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kanyang mga bisig, ang sanggol ay umiiyak, at sa bawat pag-iyak nito, ang hangin ay lumalamig. Tahan na, anak, bulong niya, malapit na tayo. Sa malayo, lumitaw ang isang malamlam na liwanag. Ang lawa ay tahimik, parang salamin ng gabi, at sa gitna nito ay may isang lumulutang na bato, may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Dito raw, ayon kay Mang Lino, unang inilibing ang katawan ni Isabel, maraming taon na ang nakararaan. Habang nakaluhod sa tabi ng tubig, marahan niyang inihiga ang bata sa tuyong damo. Diyos ko, kung naririnig mo ako, tulungan mo kaming matapos ito, bulong ni Miguel. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang lumang krus, ngunit ngayon ay punit at may bitek. Itinaas niya ito at nagsimulang manalangin. Ngunit bago pa niya matapos, umalon ang lawa kahit walang hangin. Mula sa ilalim, unti-unting lumitaw ang mga bula, at kasunod nito ay ang malamig na tinig ni Isabel. Hindi mo dapat ako ginaisang, Miguel. Sa gitna ng lawa, umangat ang isang anyo, nakaputi, mahaba ang buhok, at ang mukha ay puno ng galit. Ang tubig ay biglang kumulog, at ang mga ibon ay nagsitiluan palayo.
Bakit hindi mo ako hinayaan? Sigaw ni Isabel. Dahil hindi sa'yo ang bata. Balik ni Miguel. Siya ang tanging alaala ko kay Rosa, ang asawa kong minahal. Mahal mo. Pero sino ba ang nagbigay sa inyo ng anak? Ako. Ako ang dahilan ng pag-asa ninyo. Nang mga salitang iyon, bamuka ang lupa sa tabi ng lawa. Lumabas mula sa ilalim ang mga espiritu ng mga babaeng namatay sa panganganak, ang mga tinawag ni Isabel bilang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pighati, at sa bawat hakbang, bumibigat ang hangin. Hawak ni Miguel ang bata, nanginginig. Kung ito ang kapalit, tatanggapin ko. Pero hindi mo siya madadala, Isabel. Ngumiti ang multo, malamig at malupit. Hindi mo ako kayang labanan mag-isa. Biglang lumitaw sa likod ni Miguel si Mang Lino, dala ang isang itim na sisidlan na gawa sa kahoy. Miguel, itaas mo ang bata sa ibabaw ng tubig. Sigaw ng matanda. Hayaan mong marinig siya ng mga anito. Sila lang ang makapaghahatol kay Isabel. Ginawa ni Miguel ang sinabi. Itinaas niya ang bata habang umiiyak ito, at sa sandaling iyon, kumislap ang liwanag mula sa kalangitan, isang sinag ng buwan na diretsyo sa bata. Mula sa gitna ng sinag, lumabas ang mga anito, mga nilalang na may anyong tao ngunit gawa sa liwanag. Nagsalita sila sa tinig na parang hangin. Isabel, nilabag mo ang batas ng kaluluwa. Sa pagnanasa mong magkaroon ng anak, ginamit mo ang buhay ng iba. Ang katawan mo ay nawala, ngunit ginapos mo ang iyong kaluluwa sa dugo ng walang sala. Hindi ko ginusto ang kamatayan. Sigaw ni Isabel. Nangako silang bibigyan ako ng buhay kapalit ng sakripisyo. Ang lahat ng ginawa ko ay dahil sa pagnanais kong magmahal muli. Tahimik ang mga anito saglit, bago sumagot. Ang pag-ibig na ginawang kasangkapan ng dilim ay hindi pag-ibig, Isabel. Sa sandaling iyon, nagningning ang tubig ng lawa. Si Isabel ay napasigaw habang hinihigop ng liwanag ang kanyang katawan. Hindi pa ako tapos. Miguel, ako ang tunay na ina. Lumapit si Miguel, hawak ang krus sa kanyang kamay, at sa huling lakas ng loob ay sinabi. Ang tunay na ina ay marunong magsakripisyo, hindi magnakaw ng buhay. Falem, Isabel. Bumagsak ang matinding kidlat sa lawa, at sa isang iglap, natunaw si Isabel sa hangin, kasabay ng mga alingaw-ngaw ng kanyang sigaw. Pagkatapos ng lahat, tuluyang tumahimik ang paligid. Ang mga anito ay lumapit kay Miguel. Tapusin mo na ang sumpa. Ilagay mo ang bata sa ibabaw ng bato. Marahang inilapag ni Miguel ang bata sa bato. Ang sinag ng buwan ay tumama rito, at unti-unting nawala ang pulang marka sa noo nito. Kasabay nito, narinig ni Miguel ang mahinang boses ni Rosa. Miguel, Rosa, salamat, pinalaya mo kami. At sa huling ulap ng liwanag, naramdaman niyang may halik sa kanyang pisngi, banayad, at puno ng kapayapaan. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa nayon, yakap ang kanyang anak. Ang bahay ay muling tahimik, at sa unang pagkakataon, walang awitin ng duyan, walang anino, walang lamig. Tanging hangin ng umaga at halakhak ng bata ang maririnig. Ngunit sa dulo ng kagubatan, sa ibabaw ng lawa, minsang kumikislap pa rin ang liwanag tuwing kabilugan ng buwan, tila paalala ng babaeng minsang naghangad ng buhay sa gitna ng kamatayan. Itutuloy sa Kabanata 10, ang huling duyan. Sa pinakahuling kabanata, ipapakita ang kapalaran ni Miguel at ng kanyang anak, at kung tunay na natapos ang sumpa, o may naiwan pa. Lumipas ang maraming taon mula ng gabing naganap ang labanan sa lawa ng mga anito. Tahimik na ang buhay ni Miguel at ng kanyang anak na si Lyra, isang batang masigla, matalino, at mapagmahal. Lumaki silang magkasama sa iisang layunin, ang ipagpatuloy ang buhay na minsang winasak ng sumpa. Sa araw-araw, tuwing isinasabit ni Miguel ang lumang duyan sa ilalim ng puno ng mangga, hindi niya maiwasang maalala si Rosa, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang inang hindi na ayan ni Lyra. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang ngiti ng bata, naroon ang liwanag ni Rosa sa bawat tawa, sa bawat yakap, sa bawat pag-ikot ng duyan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nakaupo si Miguel sa may balkonahe, napansin niyang tila may kakaibang lamig sa hangin. Tahimik ang buong paligid, ngunit naroon ang pamilyar na awit, marahang humahaplos sa kanyang pandinig. Duyan-duyan, huwag kang iiyak, tulog na, anak kong minahal. Napatayo siya. Ang puso niya ay muling kumabog sa takot, ngunit may kasamang pananabik. Pumasok siya sa silid ni Lyra at nakita niyang mahimbing itong natutulog. Ang duyan ay marahang gumagalaw, bagaman walang hangin. Lumapit siya. Rosa, mahinang bulong ni Miguel.
At sa sagot ng katahimikan, tila may dumampi sa kanyang balikat, isang malamig ngunit mapayapang haplos. Miguel, isang tinig na banayad, parang hangin. Rosa, ikaw ba? Yan. Huwag kang matakot. Dumaan lang ako upang magpaalam. Malaya na kami, malaya na ako. Napatulo ang luha ni Miguel. Salamat, Rosa, dahil binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. At salamat sa iyo, dahil hindi mo ako nakalimutan. Mula sa duyan, nagliwanag ang sinag ng buwan, tumama sa mukha ni Lyra. Ang kanyang mukha ay tila mas malinaw, at sa kanyang labi ay may ngiting kapareho ni Rosa. Ang awitin ay tumigil, at sa wakas, bumalik ang ganap na katahimikan. Kinabukasan, dinala ni Miguel si Lyra sa simbahan upang pabinyagan. Sa harap ng altar, marahang sinabi ng pari. Ang batang ito ay magiging saksi ng kabutihan ng Diyos at ng pag-ibig ng kanyang mga magulang. Habang binubuhusan ng banal na tubig ang noo ng bata, sumilay sa bintana ang sinag ng araw, at saglit, nakita ni Miguel ang anino ni Rosa sa tabi niya, nakangiti. Naramdaman niya ang isang haplos sa kanyang kamay, at alam niyang hindi iyon imahinasyon. Lumipas pa ang mga taon. Lumaki si Lyra na may kakaibang kabaitan at karunungan. Madalas siyang nakikinig sa kwento ng kanyang ama tungkol sa babaeng nagmahal kahit sa kamatayan. Isang gabi, bago matulog, nagtanong si Lyra. Papa, totoo po ba yung kwento tungkol kay Mama Rosa? Ngumiti si Miguel. Oo, anak. At tandaan mo, ang pag-ibig, kapag totoo, kahit mamatay ang katawan, nananatili ang kaluluwa. Ngumiti rin si Lyra, sabay sabi. Siguro po, binabantayan pa rin tayo ni Mama. Oo, sagot ni Miguel. Bawat ihip ng hangin, bawat awit ng duyan, naroon siya. Sa huling gabi ng kanyang buhay, nang si Miguel ay matanda na, natagpuan siya ni Lyra na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, hawak ang duyan. Nakatingala siya sa buwan, nakangiti, at tila may kausap. Rosa, mahinang bulong niya, oras na ba? At sa simoy ng hangin, may maririnig na banayad na tugon. Oo, Miguel. Oras na para magpahinga. Salamat sa lahat. Isang huling halakhak ni Lyra ang narinig niya bago siya pumikit. Ang duyan ay marahang umalan-alon, at ang buwan ay kumislap ng matindi, tila nagpapalam. Makalipas ang ilang taon, si Lyra na ang may-ari ng bahay. Sa tuwing kabilugan ng buwan, isinasabit pa rin niya ang lumang duyan. At tuwing gabi, naririnig niya ang ihip ng hangin na tila kumakanta. Duyan-duyan, huwag kang iiyak, tulog na, anak kong minahal. Ngunit sa halip na takot, kapayapaan ang dala ng awit na iyon, alaala ng dalawang pusong nagtagpo, nagmahal, at nagtagumpay.